Isang araw, nagising na lamang ako sa aking narinig na busina mula sa labas ng bahay. Nang kinuha ko ang 3210 kong cellphone para malaman ang oras, 8:17 AM na pala. Tumigil ang ingay at ipinikit ko ulit ang aking mga mata. Hindi ko balak magising ng maaga ngayon. Unang araw ng summer vacation ko. Halos 1:30 AM na ako nakauwi galing sa year-end dinner kasama ang mga blockmates ko sa Friday's Glorieta. Unti-unti ay nakatulog na ulit ako at naririnig ko na ang sarili kong humihilik. Muling may bumisina ng malakas. Sa puntong yun, bumangon na ako at umihit nagsipilyo. Bumaba ako at dumiretso sa kwarto nila Dad. Naabutan ko lang ang patay na ilaw at ang nakaayos na kama. Ma? Dad? Sigaw ko sa tahimik na bahay. Bigla kong naalala na Biyernes lang pala ngayon at may office pa sila. Kinuha ko ang West Ice at lighter sa bag ko at lumabas ng garahe. Sumindi ako ng yosi at umupo. Nakita ko ang salarin sa aking paggising. Isang delivery truck na nakaparada sa tapat ng bahay namin. Nakabukas pa ang makina nito habang ang mga tauhan ay busy na naghahakot ng mga kahon at iba pang gamit pang bahay. May nakabili na pala ng bahay sa harapan. Binuga ko ang usok ng yosi at inilapag ito sa ashtray. Bago ko umpisahan ang aking istorya, ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Martin, 19 years old, high school batch 1999. Katatapos lamang ng unang taon ko sa kolehiyo. Course ko ay Hotel and Restaurant Management. Hindi ako mahilig magluto at lalong ayaw ko ring magtrabaho sa hotel. Pinili ko ang course na ito kasi sabi nila madali daw. At konti lang ang math. Well, so far ganun na nga. Ang unang taon ko sa college ay puro gimmick. Inom tuwing dismissal, bilyar sa Godsons sa Ortigas, tambay sa bahay ng barkada para maglaro ng PlayStation at para sagutin ang tanong mo. Oo, nasa Makati kami para salubungin ang New Year 2000. Pinanood ko ang truck na umatras ng kaunti bago to kumabig at umandar pasulong. Naiwan sa gate ang isang babae na busy na nagbabasa ng mga papeles. Nakasuot siya ng puting t-shirt at itim na short at nakasuot ng shades. Habang pinapanood ko siya ay inabot ko ang yosi ko sa ashtray. Dahil hindi ako nakatingin, nawakan ko ang parte na may sindi. Napaaray ako, kaya't napalingon ang babae sa akin at kumaway. Hi! Good morning, ako yung bagong lipat dito. Ikaw marahil si Martin. Barkada ko ng nanay mo nung college kami. Malakas na sabi niya. Good morning, ma'am. Sagot ko na medyo naiilang sa pagkakatingin niya sa akin. I'm Maggie San Jose. I just get here already. Palpak na agad yung mga movers. Okay lang ba if makigamit muna ako ng phone? Next week pa kasi schedule ng PLDT. Sure po, kunin ko lang po susi ng gate, sabi ko. Agad akong nagtungo sa loob ng bahay at kinuha ko ang susi at lumabas ulit ng garahe. Tuloy po kayo, sabi ko habang tinatanggal ko ang kandado sa gate. Thank you. Pinatuloy ko siya at pinaupo muna sa sala. Wait lang po tita. Kunin ko lang po yung cordless. Thank you, Martin. Inabot ko ang telepono at pumunta sa kitchen. Kumuha ko ng baso at nilagyan ng yelo. Nagbukas ako ng isang coke-in can at pinuno ang baso. Binalot ko ito mula sa tissue sa pantry at nilapag sa tray na bulaklakin. Bumalik ako sa sala at inilapag ang inumin sa living room table sa harap ni Maggie.
Ngumiti siya at itinuloy ang pag-uusap sa telepono. Well, I guess, may natutunan din ako sa course ko. Hindi ko sinadyang panoorin si Maggie habang tila nakikipag-away ito sa kausap. Hindi siya yung tipo na matanda ng tingnan. Sa tingin ko, since kaibigan siya ng nanay ko, siguro parehas lang sila ng edad, mga 40s siguro. May dimple siya sa pisngi niya, parang Yula Valdez na mababa ng 3 level. Mukhang slim din siya. Maputi ang kutis niya at talagang nabiyayaan ng mga katangiang kinababaliwan nating mga lalaki. Nahinto ang mga iniisip ko nang biglang magsalita si Maggie. Ang hirap talagang maghanap ng magandang service sa panahon ngayon, reklamo niya. Opo, sagot ko na lang. So Martin, college ka na daw? Anong kinuha mo? HRM ho? Human Resource Management? Hotel and Restaurant Management po. Hotel pala. Sorry. Iba palang meaning ng HR. Meron din kasing HR sa work ko. What year ka na? Merong something kay Maggie na very charming. Yung hindi ka maiilang sa kanya kapag kausap. Ang dali niyang kausap. Hindi mahirap mahulog ang loob mo sa kanya. Ano year mo na? Inulit niya. Naku, na-distract na naman yata ako sa kanya. Last day of first year ko kahapon, so second year na ako pagkatapos ng break po. Wika ko. Nailang ako bigla nang tingnan niya ako ng diretso. Kaya hindi ko sinasadyang napasulyap tuloy sa legs niya dahil sa pag-iwas ng tingin sa mata niya. Hoy, pabirong saad ni Maggie. Nag-blush ang mukha ko at biglang napatayo mula sa pagkakaupo. Coke pa po kayo? I'm good, Martin. Salamat ha. Tumayo siya at naglakad patungong garahe. Sumunod ako at hindi ko namalayan na nakatingin na pala ako sa likod niya habang naglalakad siya. Pahingi ko ng yosi, Martin. Sure po. Okay lang ba, West Ice? Kumuha siya ng stick at itinaktak sa daliri niya bago nilagay sa kanyang labi. Hello, brand ko din to. Sagot niya bago binuga ang usok. Hindi ako makapaniwala sa kanya. Cool na cheeks, madaling kausap, mabait, maganda. Tapos, West Ice din ang brand niya. Cool nyo naman, tita. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Inikot niya ang mga mata niya at tumawa, kaya lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Alam mo, Martin, nakalib ako sa work next week para ayusin yung bahay. Sa tingin ko, kailangan ko ng tulong mo para hindi ako mahirapan. Don't say no, kasi alam ko bakasyon ka na. At isa pa, isusumbong kita kay Emily na naninigarilyo ka kapag humindi ka. Willing naman po ko para hindi naman maging boring ang summer ko. Sagot ko. Good. Tawagan ko si Emily mamaya para formal kitang ipaalam. Sabi ni Maggie bago patayin ang yosi sa ashtray. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Biglang nagliyab ang damdamin ko sa pagkakadikit naming dalawa. I'll see you soon, iho. Pumikit ako at sinulit ang sandaling nakayakap siya sa akin. Sige po, see you. Sagot ko na lang at kumalas siya sa akin. Lumabas siya ng gate at naglakad na patungo sa bahay niya. Naalala ko ang linya ni Clint Eastwood sa In the Line of the Fire. At sinabi ko ito sa sarili ko sa Tagalog. Kung lumingon siya, ibig sabihin, interesado siya sa akin. At tumalikod na nga siya at kumaway. Ngumiti ako at kumaway din at nagtungo na siya sa bahay niya. Ako na may napatingin sa malayo habang binubuga ang usok galing sa bibig ko. Doon nagsimulang magka-interes ako sa babaeng malayo ang edad sa akin. At dito rin nagsimula ang kwento ng aking hindi malilimutang karanasan noong summer 2000. Biyernes ng gabi. Nagpasya ang nanay ko na imbitahan si Maggie sa bahay para mag-dinner. Naganda siya ng baked chicken, mashed potatoes and buttered peas
corn and carrots. Wala si Dad dahil may meeting ito with mga boss niya so ako lang talaga ang kasama nung dalawa sa bahay. Wow! Mukhang masarap. Ikaw bang gumawa nito, Martin? Tanong ni Tita Maggie. Si Ma'am po. Nahihiya akong sagot. Ano pa't kumuha ka ng HRM kung hindi ka naman magluluto? Sabi ng nanay ko habang nagsasandok ng mashed potatoes. Bigyan mo siya ng time, Emily. Usually naman sa first year wala pa silang masyadong ginagawa. Right, Martin? Sagot ni Maggie sa akin sabay kindat. Ngumiti lang ako at sinimulan lang kumain. Tahimik lang ako most of the dinner maliban kung may tinatanong sa akin. Pero sila lang talagang nag-uusap tungkol sa mga college life nila at sa plano ni Maggie sa kanyang bahay. Doon na lumitaw ang plano niya para sa akin. Nga pala, Emily, sinabi ko kay Marty na maglilib ako next week at magpapatulong ako sa kanya sa pag-aayos ng bahay. Di naman siya tumanggi sa akin. Hay, salamat. Ang tanong lang ay kung tutulong ba siya o nakaupo lang sa isang tabi. Nagtawanan ng magkaibigan at nahiya na lang ako at napayo ko. Si Martin pa. Gamitin natin ang laki ng katawan mo. Sayang naman, sabi ni Margie. Medyo napaisip ako nang marinig ko yun. Unang-una, hindi naman ganun kabatak ang pangangatawan ko. Pangalawa, yung sinabi niyang gamitin daw yun ay parang hindi naman konektado sa paglilinis at pagbubuhat ng mga gamit sa bahay. Nakatingin lang ako sa plato ko sa buong dinner. Napag-usapan nila ang mga detalye sa aking pagtulong kay Maggie. Around 9:30, tumayo na siya at nagpaalam. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. Thank you so much sa dinner, Ems and Martin. Martin, hatid mo na si Max. Utos ni Mom sa akin. Naku, ano ba yan? Ang lapit-lapit lang, tatakbuhin ko na lang. Ay basta, pilit ni Mommy. Martin, kumuha ka ng payong. At payungan mo si Maggie, okay? Tumayo na rin ako at lumabas papuntang garahe. Sumunod na rin si Maggie after niya makipagbeso. Kinuha ko ang light green na east-west na payong at binuksan na to. Dahil hindi naman kalakihan ng payong, magkadikit kami sa ilalim nito na naglakad papunta sa bahay niya. At dahil doon, lumakas ang tibok ng puso ko. Okay Martin, andito na tayo. Nag-enjoy ako. Thanks tumatawang sabi ni Tita Maggie. Sumilong ako sa beranda niya habang iniikot ang payong. No problem po, sagot ko. Inisip ko lang. Gusto mo ba ng dessert o coffee? Hindi. Baka hindi ka makatulog. Mapagalitan pa ako. Kung glass of wine? Naku, okay lang po ko. Huwag na po kayong mag-alala. Emily, si Martin naninigarilyo. Pabirong sigaw niya sa bahay namin. Ano ka ba? It's fine. Tara, tuloy ka muna iho. Tumawa ko at sinara ang payong at isinandal ko to sa pader. Tinanggal ko ang sandals ko at nagtungo sa bahay niya. Halos parehas lang ang size ng bahay ni Maggie sa bahay namin. Mas mukha lang malawak kasi karamihan pa sa gamit niya ay nasa loob pa ng box na nakahilera ng maayos sa sala. Lumabas si Maggie galing kusina na may 2 baso ng red wine. Iniabot niya sa akin ng isa at inilapag sa coffee table ang sa kanya. Pasensya na sa kalat ha? Wait lang at may aayusin lang ako. Bili niya bago umalis papuntang kwarto. Umupo ako at uminom ng wine. Wala pa akong masyadong alam sa wine pero sinubukan ko pa rin. Sumandal ako at uminom ng ilang beses. Pinikit ko ang mata ko ng saglit. Biglang lumitaw sa isip ko si Maggie. Naalala ko ang basa niyang damit. Iniisip ko kung paano niya kaya aalisin yun sa harapan ko. Tapos, tatanggalin niya yung tali ng buhok niya. Tapos, I'm back. Sorry, nagpalit lang ako. Medyo naulanan ako ng kaunti kanina. Bungad ni Maggie galing sa kwarto. Nakasuot na siya ng loose na t-shirt at short na itim. Napansin ko na sobrang nipis ng suot niya habang naglalakad siya papunta sa akin.
Medyo umiwas ako ng tingin, baka kung ano pang matanaw ko sa kanya. Sarap ng wine, sinabi ko na lang. Thanks, gift sa akin yan last Christmas ng office mate ko. Nanligaw yun, kahit alam niyang kasal na ako. Inisip siguro niya na may impress ako sa wine niya. Wait, sounds lang tayo. Dito ko nalaman na may asawa na pala si Maggie. Kung sa bagay, sa edad niyang yun malamang hindi na nakapagtataka. Pero kahit ganun, hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Hindi maalis sa feelings ko na may gusto talaga ako sa kanya sa kabila nung nalaman ko. Binuksan niya ang isang balikbayan box at kumuha ng mga CD. Inisa-isa niya itong tingnan at nagsettle sa isa na mukhang pirated. Binuksan niya ang kaset at nilagay ang disc sa player. Trust me, it's paradise. Wow, panalo yung sound mo ah. Mabilis kong sinabi. Hindi ko alam kung dahil to sa kapirasong wine na nainom ko. Ako pa. Joke lang. Narinig ko kasi to sa isang resto last month, kaya nagpa-burn ako sa friend ko na malapit sa Taft nakatira. Umupo siya sa harap ko at kinuha ang wine glass sa table. So Martin, question time. May girlfriend ka na ba? Mukhang kailangan ko pang uminom ng maraming wine, tita. Oh, marami pang wine, no? Ano nga? Sino girl mo now? Well, meron sanang isa, si Rebecca. Taga dyan sa isang block. May common friend kami. Pinakilala lang kami hanggang sa nag-usap kami at naging close na rin. Next question po, sabi ko. Wow, anong next question? Magkwento ka pa tungkol doon. Sabi niya habang papunta sa kusina para kunin ang nakabukas na bote. Bumalik siya at nilagyan ng baso ko. Inuubos ko agad to at hinayaan ko siyang mag-refill. Nag-date na kami ilang beses. Tapos palagi kami nag-uusap sa phone. Pero sa huli, nagsabi siya sa akin na mas mabuti kung maging magkaibigan na lang kami. Kaya hanggang ngayon, still waiting pa rin po ako sa aking first girlfriend. Nag-refill din si Maggie ng wine sa baso niya at umupo. Uminom siya at tumingin ng diretso sa mata ko. Akala ko matutunaw ako. So hindi ka pa nagkaka-girlfriend, Martin? Ha, yes po. Never? Never po. I see. Tahimik lang ang paligid. Pero lang sa boses ni Leonardo DiCaprio na nagmula sa CD player. Well, ako man matagal nang malamig ang pagsasama namin ng mister ko. Umpisa ni Maggie. Kaya ako umuwi ng Pinas para umiwas na rin sa kanya. Dito inamin ni Maggie na hindi na sila nagkakasundo ng mister niya ang nasa abroad. Nagsimula daw to nung malamang hindi sila pwedeng magka-baby dahil may problema yung isa. Doon nagsimulang magloko yung asawa niya. Nang babae daw to at laging wala na sa bahay. Inubos ko ang wine ko at tumayo para kunin ang bote. Sakto namang yumuko si Maggie para damputin ang kapirasong papel sa sahig. Napabilis ang paghinga ko sa kaba nang masilayan ang ilalim ng neckline ng t-shirt ni Maggie. Tila hindi naman niya makuha ang papel dahil nakadikit to sa may sahig, kaya nanatili lang akong tulala sa kanya. Napansin na niya yata ang matagal na pagkaka-estatwa ko sa harapan niya, kaya lumingon siya pataas. Tumayo siya at bigla at pumunta sa CD player. Pinindot ni Maggie ang stop at pinalitan ang CD. Nilagay niya ang Supernatural album ni Santana. Nag-skip siya ng tracks hanggang umabot sa track 7 at tinaas ang volume. Let's dance, Martin. Sure. Sagot ko na medyo kabado pa rin. Lumapit ako at nakisabay sa sayaw ni Maggie. Nilapit pa niyang sarili para mailagay niya ang kamay niya sa leeg ko. Pinuwesto ko naman ang akin sa bewang niya. Napansin ko na medyo umiikot ang isipan ko. Nakapikit lang si Maggie at tuloy lang ang sayaw namin. Pareho na siguro kaming may tama sa wine na nainom. Nilapit ko ang mukha ko at hinalikan ko siya. Hindi siya tumutol. Bagkus ay tumugon na rin. Tuloy pa rin ang music, pero ang sayaw namin natigil na dahil sa aming malambing na halik na ginawad sa isa't isa.
Yumakap sa akin si Maggie hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng aking zipper. Nang bigla kaming nakarinig ng tunog. Galing pala sa phone ko. May nag-text sa akin. Napansin din to ni Maggie kaya lumayo siya sa akin at tumalikod tsaka pumunta ulit sa CD player. Kinuha ko ang cellphone sa bulsa ko at tinignan ang message. Martin, pakibukas ang gate natin, pauwi na si dad mo, nag-text sa akin. Text ng nanay ko sa akin. Parang sinuntok ako ng malakas para mawala ang tama ko. Nandun na eh. Okay ka lang Martin? Tanong niya. Yap. Lapit na raw si dad eh. So kailangan kong buksan yung gate namin. Sa tingin ko kailangan ko nang umalis. Sorry. It's fine. Huwag kang mag-sorry. I guess I'll see you on Monday na lang. Mga 9 a.m. kung okay lang sa'yo. Ang ganun kaaga. Okay. Sorry. Bigla akong nahiya sa nangyari. Bumalik ako sa sofa para kunin ang wine glass ko. Naku, tama na yung sorry mo. It's cool. Iwan mo na yung baso at ako nang magliligpit. Okay. Thanks. See you on Monday. Lumapit siya sa akin at niyakap akong muli at binigyan ng kiss sa pisngi. See you sa Monday, Martin. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Nasa utak ko lang yung mga bagay na naganap at magaganap pa lang sana. Pinikit ko ang mga mata ko habang ang nasa isip ko ay si Maggie. Mabilis lumipas ang weekend. Puno to ng magkakaibang emosyon. Excitement, takot, kaba, at syempre kuryosidad. Wala pa akong karanasan sa kama noong mga panahon na yun. Never akong nagka-girlfriend. Si Rebecca sana, pero yun nga, gusto niyang maging magkaibigan lang kami. Pero kahit wala pa akong karanasan sa babae, tingin ko ay marunong na din ako dahil sa mga palihim kong napapanood at nababasa dati. Araw ng Lunes, nag-doorbell ako sa bahay ni Maggie ng mga 9:30 ng umaga. Pagkatapos ng ilang saglit, binuksan niya ang pinto at binati ako. Good morning, Martin. Sabi niya habang nakangiti. Ang aga natin ah. Medyo late na nga po eh. Kasi nag-lowbat yung bat phone ko so hindi ko narinig yung alarm ko. That's fine. Nag-start na ako kanina pa so medyo nabawasan na yung gagawin natin. Breakfast muna tayo. Sinundan ko siya sa loob at sinara ang main door. Nakabalandra na ang walis, dustpan at mop sa sala at may isang pile ng mga basahan sa may counter. Pinaupo niya ako sa may dining table na may nakahanda ng bacon, egg, pandesal at orange juice. Umupo ako at napakamot ng ulo. Tito Maggie, simula ako. Ano, ayaw mo ng almusal? Meron pa ako ditong iba. Bakit ganun? Parang wala lang nangyari nung Biyernes sa amin. Okay na po ako dito. Sige, kumain ka na. Danyosi tayo after. Linisin ko lang tong base. Inumpisan kong mag-almusal at sinubukan ko ulit siyang kausapin tungkol sa nangyari noong Biyernes. Nung Friday night pala, gusto ko lang sabihin na nag-enjoy ako. Ako rin, Martin. Sagot ni Maggie habang abala sa paglilinis ng base. Habang nag-aalmusal ay pinapanood ko si Maggie. Nakasuot siya ng loose na lumang t-shirt at maiksing baby blue na short. Grabe, ang puti at kinis ng legs niya. Tinapos ko ang aking agahan at dinala sa sink ang mga plato at baso. Dandun din si Maggie na ngayon nagtatanggal na ng mga sticker mula sa figurine. Lumapit ako para pasimpleng idikit ang braso ko sa braso niya. Iwan mo na dyan yan, ako nang bahala mamaya. Sabi lang niya. Yossi, break muna tayo. Sure. Antayin po kita sa labas. Sagot ko. Lumabas ako at nagsindi. Nalilito ako sa mga nangyayari at kay Maggie. Parang hindi kami nagsayaw. Parang hindi kami nag-kiss. Parang hindi niya ako niyakap. Nang maalala ko ang mga naganap nung Biyernes, parang bigla ulit akong nawala sa sarili. Habang nasa labas kami, nagkwento lang siya tungkol sa babaeng office mate niya na kasama niyang uminom noong Saturday night. Nagtig 2 stick kami bago siya nagyaya para magsimula sa bahay.
Dumaan ang umaga na hindi ko na naisip ang mga naganap sa amin. Nagpa-music siya ng mga CD habang kami ay naglilipat ng mesa at cabinet. Iniisip ko na lang na baka dala lang ng wine ang lahat ng yun. Kaya kahit disappointed ako, tinanggap ko na lamang to. Pero hindi ko pa rin maawat ang sarili ko na tumingin sa kanya habang siya ay nakatalikod, nakayuko o napapasayaw ng kaunti sa music mula sa CD player niya. Napansin ko na hindi ulit nakasuot ng pang-ilalim si Maggie, kaya naman para akong nawala sa katinuan. Muling lumapit si Maggie sa counter para palitan ng sound at pumunta siya sa kinaroroonan ko at nilagay ang mga braso niya sa balikat ko. Tinitigan niya ang mga mata ko at nilipsing ang kanta ng public announcement. Sa puntong yun, tumaas ang balahibo ko. Nagulat ako sa bilis ng mga pangyayari at napatingin na rin ako kay Maggie. Tuloy lang siya sa paglipsing. Biglang hinalikan niya ako at parang may kung anong kuryente ulit ang dumaloy sa aking pagkatao. Lumayo siya ng bahagya at itinilapon sa hig ang t-shirt niya at binaba ang short niya. Napatulala na lang ako na parang naging estatwa habang rinig ko ang malakas na tibok ng puso ko. Ang ganda mo, Maggie. Nasabi ko na lang. Thanks, Martin. Sunod ka sa bedroom, ha? Utos niya. Hindi ko sigurado kung magkakalas na ba ako ng suot sa sala o sa kwarto na lang. Basta't sumunod na lamang ako. Pagdating ko doon, ay nakaupo si Maggie sa kama. Bakit suot mo pa yan? Ako pa bang magtatanggal yan? Spoiled ka, ha? Sabi niya. Nag-blush ang mukha ko at mabilis ay tinalapon sa sahig ang mga suot. Tumayo siya at lumapit sa akin. Sinuyo niya ako ng malambing sa labi. Hanggang sa bumaba sa leeg ko. Hanggang sa napalood siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Tila ako nababaliw. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi ko sinasadyang mapangiti rin at magpasalamat sa swerte na dumaan sa buhay ko. Halos mabaliw ako nung araw na yon. Hindi ko akalain na ang babaeng may asawa na at malayo ang edad sa akin ang magiging unang karanasan ko. Hindi ako nagsisisi. Maganda si Maggie at kulang dating. Ganun talaga ang mga tipo kong babae. Maya-maya, namalayan ko na lang ang sarili ko sa kama kasama ang babaeng kinababaliwan ko. Napakaganda ni Maggie habang nakasampa sa akin. Namumungay ang mga mata niyang nakatingin lang sa aking reaksyon. Nagmistula akong walang alam ng gabing yon. Si Maggie ang nagdikta ng lahat. Siya ang kumilos para mapunta kami sa alapaap. Hanggang sa tuluyan kaming makontento sa isa't isa. At napayakap pa ng mahigpit si Maggie sa akin. Nang matauhan, ay hinila niya ako sa banyo. Sabay kaming naligo. Dumaloy sa mukha namin ng tubig habang magkayakap kami. Maya-maya umatras si Maggie. Kaakit-akit ang itsura niya. Muli ay hindi ko naawat ang sarili ko. Isinandal siya sa pader at muling nagpakasawa. After naming mag-ayos ng sarili, nakita ko si Maggie sa beranda. Tila malayo ang tingin. So ano na pong next na gagawin natin? Sa house, I mean. Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Let's rest na lang for today. Sabi niya. Medyo napagod ako eh. Sabi pa niya sa malambing na tono at kumindat pa. No problem. Ako rin, medyo nalobat na. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Tumingin siya sa paligid kung may tao at hinalikan ako sa lips. Bye, Martin. Next time ulit, ha? Ngumiti ako at nagsimulang tumawid papunta sa amin. Pagdating ko sa bahay, ay dumiretso ako sa kwarto ko. Sinara ko ang pinto at humiga sa kama. Nakatingin lang ako sa kisame at hindi pa rin makapaniwala sa kakaibang swerteng dumating sa buhay ko.